na lahat ng gamit ko binenta ng mga kapatid ko. Kasi akala ko ibabayad namin sa bahay na uupahan kong bago. Pinaalis kami ng bahay, pinaalis ako sa bahay kasi yung mga kapatid ko na nakitira sa'kin hindi nila binabayad yung binibigay kong pera. At nung sinisita ko sila, sagot nila, "Kuya naman ang unahin ko bahay mo, yung pagkain namin." Galit galit ako nun. Tapos yung pumunta rin ako rito ng ginawa nila sabi ko, "Idalhin niyo dun sa kaibigan ko yung mga gamit kong natira." Binenta nila, binayad nila sa utang. I was really left with nothing. I was still angry, but God was detaching me from those things. Ang hirap lang tanggapin, ang hirap lang unawain. Pero nung sinabi ko lang kay Lord, basta tulungan niyo lang ako magkaroon ng matutulugan, He provided. Ang natira sa'king gamit, damit, libro, yun lang. Damit, libro, sapatos, yun lang. Lahat ng mga pundar ko na gamit for many years. What has been supposedly be a source of division, of hate sa pagitan natin, became a source of grace for me. So I was so blessed na that night na may tinutulugan ako, I was so blessed knowing di pa rin ako pinabayaan ni Lord. Sa gitna ng struggle ko, sa gitna ng pagtanggal ng mga bagay na akala ko mahalaga sa akin, nando'n pa rin ang Diyos. Yes, I was broken, but it changed me. It healed my relationship maski sa mga kapatid ko. Kasi nalaman nila mahal ko sila kahit na ano pang gawin nila. Secondly po, yung bamboo, tinanggal yung puso niya. Another form of brokenness. Pinakamasakit sa atin pagka pakiramdam natin may kinukuha si Lord sa atin. May kasama po ako ngayon, ang pangalan niya si Brother Lito. Kamamatay lang ng asawa niya, 40 days pa lang. Kakwentuhan ko, 40 days nung Saturday, kausap ko siya kahapon, kausap namin siya. Sabi ko sa kanya, tinatanong siya, pwede ka na ba mag-outreach? Ibig sabihin siya out of the country. Sabi niya sa akin, di ko pa kaya, Brad. There is this emptiness in me na bigla na lang nawala yung asawa ko. More than 25 years ko siyang kasama na parang I am left with nothing. There is this parang hungkag yung ginamit niya, vacuum sa puso ko. Ang sagot ko sa kanya, eh, sumama ka ngayon niya. Sabi niya, kasi Brad, kailangan ko pa rin si Lord. Wala naman akong kakapitan eh. Sugatan yung puso ko. Sino ba maghihilom ng puso ko? Di ba si Lord? Sino ba magbibigay ng lakas sa akin ngayon nararamdaman ko? Di ba si Lord? Sino din magbibigay ng saya sa akin? Di ba si Lord? Niyakap ko siya, sabi ko, diyan ako hanga sa Brad eh. Sabi niya, hindi madali yung mag-grieve ka. Hindi madali yung feeling of emptiness, feeling of loneliness. Yung tinanggal yung something sa puso. And now, he is choosing to be given away. Siya po yung iniwan kong nagtotalk nung tumayo po ako. And napapasaludo ako sa kanya eh. Kasi sabi niya sa akin, may mga tanong din ako, Brad. May mga confusion. Active kami mag-asawa sa MA. In fact, isa sila sa couple leader. Sabi niya, ngayon mag-isa na lang ako. Sabi niya, kung akala ng demonyo, yung emptiness ko ang dahilan para umalis ako sa Diyos, mas lalo siya nagkakamali.
Kasi the only one who can fill what is empty is the grace of God, the presence of God. Sinishare ko 'to kasi do'n ko nakita na when we when God allows us to be empty, He also takes advantage of that emptiness so He can fill us with His love, with His joy, with His Holy Spirit. Oftentimes, our experience of emptiness, our experience of brokenheartedness, our experience of God's embrace, God's mercy, God's forgiveness. Gusto ko lang sa Diyos, pwede ka magtanong, pwede ka umiyak, pwede mo siyang pwede mo i-pour yung sarili mo kung nagagalit ka. Yun isa yung gusto ko sa Diyos, and ang sagot niya lang, "Hindi, hindi, hindi kita pinababayaan." Ang picture ko sa Diyos when 'pag meron tayong situation na we feel so empty, we feel nothing, when the situations overwhelm us, when life seems so unfair, ang ano niya lang, "Hindi na, hindi na." Tinitingnan ko si Brother Lito kanina habang nagto-talk siya. Alam ko yakap lang ng Diyos kaya siya nagse-serve. Ikaw, ako, in times of our greatest ex experience of loss, of grief, may we not lose sight that God is at our side. He did not, He cannot, and He will not abandon us. Ulitin ko po yan, He did not, He cannot, and He will not abandon us. Sasaktan ka na, iiwan ka pa na nagmamahal sa'yo, lost ka na, pababayaan ka pa, that is not God. That is not the God you serve. Brokenness is oftentimes is an opportunity to have a better experience of God's presence, to have a greater experience of God's love. Isa sa naalala ko, yung kakwentuhan ko po nung Tuesday, sabi ko sa kanya, "Alam mo, isa sa pinakamahirap sa'kin, yung tinuturuan ako ng Diyos na magpakumbaba. I always take pride dun sa abilidad ko, sa diskarte ko, sa kakayahan kong magpalusot, gumawa ng paraan. I always take pride of that. Pero nung nag-decide akong mag-full-time at iniasa kay Lord lahat, pinakita sa akin ni Lord, hindi yung tutugunan ko lahat ng kailangan mo, hindi gano'n, eh. Kasi napakarami kong experience na supposedly ang solusyon ay financial blessing. Ang ginawa niyang solusyon, humility. Sa situation yung si Angel, yung anak ko na naka-enroll sa private school, eh, maraming nagsasabi sa'kin, "Ang yabang-yabang mo, wala ka namang" sabi ko, "Hindi ako pababayaan ni Lord." And truly, God sustained me. Pero maraming beses talaga pupunta ako dun sa cashier, sa registrar, makikiusap, "Wala akong pera, eh, puwede bang mag-exam yung anak ko?" Gagawa akong promissory note. Humiliating sa akin kasi kilala ko yung principal, eh.
Hindi ko lang alam kung alam niya na nagse-serve ako, pero kilala niya ako. Hiyang-hiya ako, eh. Every quarter 'yun. Umabot si Angel ng I think grade 4 bago sila lumipat nung mama niya sa yung pride ko, eh. But looking back, papasalamat ako sa Diyos kasi nagkaroon ako ng compassion dun sa mga may utang hindi kaagad makabayad. Nagkaroon ako ng compassion dun sa mga taong walang-wala, yung bibigyan mo yung asang-asa at tuwang-tuwa sila na konting bigay lang. Nagkaroon ako ng compassion dun. At when I look back, galing doon, eh. Blessed, broken, given away. Our experience of brokenness are oftentimes the reason why we become compassionate, why we become generous, why we become kind, why we become humble, why we become a channel of God's mercy. Isang beses natanong ako sa mga kaibigan ko, mga kasama ko, naramdaman niyo na ba yung naa-abuse kayo, yung talagang sinasadya niya, ginagamitan ka niya ng emotional manipulation. Sabi ko, parang napapagod na ako magbigay, parang hindi ko na 'to ano, na parang ang sinasabi ko ayoko na magbigay.